Blessed Thursday lunchtime sa lahat ng mga kapatiran natin na sumusubaybay po ngayon. Welcome to your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch, bringing you a bunch of spiritual lunch. Kaya magandang tanghali po muli sa lahat ng ating mga kapatiran. Of course, sa lahat ng ating mga taga-bilang dyan sa labas, ang ating mga academy students. Yan. Magandang tanghali sa lahat ng mga academy students. And of course, magandang tanghali rin sa lahat ng faculty and staff ng academy natin at sa lahat ng mga kumakain dyan sa labas, pati yung mga Baptist builders. Yan, magandang tanghali sa inyo. And of course, shout out sa lahat ng ating mga corners ng ating simbahan, North, South, East, and West corner. At shoutout din sa lahat ng mga areas na individual areas na ngayon ay nagkakaroon ng saturation, nagkakaroon ng mga follow-up and visitation. Shoutout sa inyo lahat. And of course, malaking shoutout sa aming area, ang Southeast Border Family, ang huling yugto. Ang huling yugto ng ating mga pagsasama-sama. At syempre shoutout sa aking live audience dito, si Baby LG at si Mami Shobe. Yan, shoutout sa inyo. At higit sa lahat, shoutout sa ating mahal na pastor, who is the director and the executive producer of the program, The Baptist Lunch. Amen. Shoutout sa lahat ng mga young people, team focus and team preparation. Young people, dito na magsubaybay. Sabi nga ni Sir Ruben Obidos, talo naman ang Warriors, dito na kayo. Buti pa yung Lakers, 1-1. Okay, so talo na Warriors. So dito para manalo kayo. Kasi masyado kayo lugmok. Abangan nyo yung text na babasahin ko para sa lahat ng fans niya ng Warriors. Alright, so kaya ngayon mga kapatid ay tuloy-tuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Alam nyo, isa sa mga magandang pinag-uusapan natin ay yung anong gagawin ninyo sa commitment ninyo, how you will maintain your commitment. Kaya nga nung nakaraan pinag-uusapan natin, it's all about the preparations for your commitment. Kung kayo ay kung kayo ay nag-outline, alam nyo yan isa sa mga pinakamagandang matandaan ninyo dito sa sa ating pinag-uusapan. Sana may mga young people na nag-outline dito. Pinag-uusapan natin yung tawag dito, yung preparations for your commitment, yung spirit, mali, yung pala yun, nabanggit ko yung ngayon. Yung preparations sa ating commitment, yung godly counsels, godly advice, at yung visions, yan yung ating mga napag-usapan, no? So ngayon mga kapatid ay meron na naman tayong pag-uusapan, yung how to maintain your commitment. And nandun tayo, meron tayong series of lesson yan. Anong gagawin mo sa commitment mo, since na nandiyan ka na, paano mo may enjoy ang commitment mo na yan. So nandun tayo sa ating pinag-aaralan. Kaya nga, alam nyo, team focus and team prep, napakaganda po ng pinag-uusapan natin na ganito. Kasi ito ay isa sa mga paraan para ma-enjoy po ninyo ang inyong commitment sa Panginoon. Huwag nyong hayaan na darating sa punto ng pagkakataon na hindi nyo po mai-enjoy ang commitment ninyo. Kasi, sabi ko nga commitment are meant to be enjoyed. So, ibig sabihin, habang nandiyan ka sa commitment mo, dapat masaya ka. No? Dapat masaya ka kasi kapag hindi ka masaya sa isang bagay na ginagawa mo, madali mo yung iwanan. Kaya nga nilalagyan natin siya nung mga series of lesson natin, which is katulad nga ng sinabi ko, the visions, the godly counsels, the godly advice, na which is napakahalaga. Ang sabi nga para the purpose why you are doing it, sapagkat napakahalaga ng purpose. Kasi without purpose, without counsel, doon sa purpose mo, anong sabi ng Bible doon sa mga nakaraang pinag-aralan natin? Without counsel, purposes are what? Disappointed. Diba? Kaya nga napakahalaga ng counsel pagdating sa commitment mo para malaman mo kung ano yung purpose mo, bakit mo ginagawa yung commitment mo. Okay? So kaya ngayon mga kapatid, dito naman sa ating pag-uusapan, it is that one thing that will hold those everything that we have
learned from the past episodes of this Baptist Lunch, no, for the young people. Ito yung isang bagay na mag-hold doon sa lahat ng natutunan natin, doon sa mga nakaraang pinag-usapan natin. Kaya nga kung sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay nag-outline, makikita ninyo yung kung paano natin ito pinagkasunod-sunod. Okay? So, kaya sa lahat ng mga young people dyan, alam ko wala naman kayong pasok eh. So, dito kayo pumasok sa Baptist Lunch, no? Sabi ko nga maaaring siguro yung iba ay nasa area pa, pero 12:24 na, mainit na, kanina pa naman kayo nagmimerienda sa mga bahay-bahay ng mga... So, pasok na dito sa Baptist Lunch. Okay? So, keep watching. Tune in sa lahat ng mga young people. Share the link. Tag the names of your friends and relatives so that they too can enjoy this program. Okay? Alright. So, tuloy-tuloy tayo. What is that one thing that will hold your commitment or those things that we have learned para mapangalagaan natin ang ating commitment? Ano po yun? Para sa lahat ng na-disappoint kanina sa laban. Ito ang para sa inyo. Proverbs 18, verse number 14. Sabi ng Bible, the spirit of a man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear. Sir, anong kinalaman yan sa commitment natin? Yan. Kaya nga sabi ko sa iyo, keep tune in lang para makita mo ang ganda ng verse na ito at kung paano siya bumagay sa ating commitment. Okay? Now, sabi ng Bible, the spirit of a man will sustain his infirmity. Alam mo, it is very important team focus and team preparation to check your spirit. Ano ba ang meron ngayon kayo? Anong klaseng spirit meron kayo ngayon towards your commitment? Okay? Now, napakahalaga nito because unang-una, the implication of this very verse right here, team focus and team prep, ito ay nagkukultivate, okay? Kinukultivate, we are encouraged to cultivate a strong spirit through faith, okay? Ibig sabihin, wala nang pwedeng ibang idikit ang talata na ito, kundi tayo ay ma-encourage na i-cultivate yung ating spirit, na magkaroon tayo ng malakas na spirit pagdating sa ating pananampalataya. Kasi alam niyo, infirmities will come. Well, if you're going to search the word spirit, it will direct you to the word sickness. Okay? Yung kahinaan. Na pag sinabi naman natin sickness, it talks about the weakness. Okay? Now, when we say sickness, it talks about the weakness. So, ibig sabihin, the infirmities that we're having daily in your life, no, as a young people, ayan yung mga kahinaan. Now, sabi ng Bible, there is one thing that will hold your infirmities or that will sustain your infirmities, and that is what? Spirit. Okay? The spirit of a man will sustain his infirmity. Okay? Now, there are two kinds of spirit that na sinabi dito ng ating binasang talata. The first is the spirit of a man. The second is a wounded spirit. Now, kung mapapansin ninyo, parehas na nandiyan yung salitang spirit. Sabi ko nga, there are two kinds of spirit. Now, ibig sabihin that the spirit ng isang tao, okay, ay yan ang magdidetermine kung paano mo aalagaan or paano mo isusustain, mapapanatili ang iyong kahinaan. Okay, napaka-importante nito. Alam nyo kung bakit? Na maraming young people ngayon, sana hindi tayo maban sa aking sasabihin, but let's use their terminology. Okay? Now, maraming young people ngayon, ang hindi whether you admit it or not, okay? Whether you admit it or not, sa lahat ng mga team focus and team prep na nakikinig sa akin ngayon, whether you admit it or not, kaya dumadating sa suicidal stage ang napakaraming kabataan. Akalain mo, sino ba yung may nagpanood sa atin noong nakaraan? Si Preacher Jude, yun. Si Preacher Jude may pinanood sa amin noong nakaraan. He hung himself on a tree. Diba? Parang si Judas, ha? Oh, di ba? Parang si Judas sa Biblia. Oh, di ba? Bakit? Wala eh. Anong sabi nung magulang dun sa balita? Ang pinakahuling sinabi daw nung bata, pagod na. Akalain mo, pagod na daw siya.
tanong ko naman dun sa bata, paano siya napagod? O, di ba? O, bakit maraming kabataan ngayon? They don't even know how to handle problems, how to handle infirmities. Oh, they don't even know how to do things para makarecover mula doon sa kanilang kahinaan. Hindi na nila alam yun. Kaya nga, ano ngayon ang kanilang ginagawa? Ang kanilang ginagawa ngayon is they will take their own lives. Kalain nyo, no? That's the last resource na kailangan nilang kunin. Yun na yung pinakahuling bala na nila. Wala na, parang, sige, wala, tapusin na natin to. 'Di ba? Kaya nga, yan ang pinakamalala na sitwasyon ng maraming kabataan ngayon. They don't even know how to handle their infirmities. Pero ang sabi ng Bible, there is one thing that will sustain your infirmities, and that is the Spirit. Now, bakit ko ginawang halimbawa yan? Now, when it comes to your commitment, if you can remember, ang ating mahal na pastor ay may sinabi about commitment. Commitment is your life. Diba? Commitment now is your life. When you make a commitment to God, young people, always put this in your mind that as a Christian young people, your commitment now is your life. Bakit? Kasi dyan na ngayon iikot ang takbo ng buhay mo bilang isang Kristiyanong kabataan. Okay? Now, kaya nga sabi ng Bible in the book of Psalms 37 verse number 5, which is our key text when it comes to this church theme year of commitment, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Now, as you can see, if you commit something to the Lord, you will trust it, you will trust everything to Him. Na ibig sabihin, wala nang matitira sa'yo. Okay? Bakit? Hahayaan mo ngayon na Diyos ang magpatakbo niyan. No, kapag Diyos ang nagpatakbo niyan, kapatid, asahan mo na yan ay mangyayari. Because ang sabi ng Bible, He will be the one that will bring it to pass. Na ano na lang ngayon ang kailangan mong gawin? You've got to maintain and to have that good spirit. Na sabi ng Bible, wounded spirit who can bear? Sino ang kakayanin? Kaya nga mapapansin nyo, ito ang maraming meron sa kabataan ngayon. Wounded spirit. Kaya nga they don't, wounded na eh. Ano ba magagawa ng isang taong sugatan? Sige nga. Nakakita, ang may kaya lang gumawa nun, si Cardo Dalisay, at saka si Fernando po. Yan lang mga may kayang gumawa niyan ng mga duguan na pero pumapalag pa. Di ba? Yung tipong nalaslasan ka na, nakahiga ka na, nung umalis yung kalaban, nung may kaanoin bida ulit, bumangon ka ulit. Di ba? Yun lang mga may kayang gawin yan. Pampelikula ba? Di ba? Yan lang yun. Pero mga kapatid, basically, and the truth of the matter is, if you're wounded, what you can do? Di ba? Kaya nga, di ba, pag injured ka na, minsan ano nang ginagawa mo? Umiiyak ka na lang. Bakit? You cannot do nothing na eh. Or you cannot do anything na, rather. Wala ka nang kayang gawin. Bakit? Kasi nga, you are already wounded. No? Pero kaya nga yun yung sinasabi ng Bible. But a wounded spirit, who can bear? Sino ang may kaya? Physically speaking. Nandiyan dyan si Ma'am Leslie sa labas. Nandiyan dyan din si Doc Eugene sa labas. Physically speaking, anong magagawa ng isang taong may tama? Parang ngayon po, ako, ayaw nang maniwala sa akin ni Deo at ni John Paul Labaw. Shoutout sa inyong dalawa. Nagkikwentuhan kami nung umattend sila ng youth revival. Youth revival ng soul winning revival. Opo, tama po yung narinig nyo. Si Deo at saka si John Paul umattend ng soul winning revival. Shoutout sa iyo, Doy. Nanonood yan eh. At share mo kay John Paul yung link. Nag-uusap kami doon sa Soul Winning Revival. Sabi ko, wala na. Yung laro ko dati, hindi na kasing ganun laro ko ulit ngayon. Bakit? I have that injury na talagang hindi mo na pwedeng pilitin eh. Kasi pag nasagad, medyo iniinda na po. Sir, bata mo pa naman. Wala eh. Yun nangyari. Di ba? Pero mga kapatid, yan ngayon sinasabi ko eh. If you are wounded, what you can do? Team focus, team preparation. If you are wounded,
ano bang magagawa mo? May magagawa naman, sir, but it is limited. Now, let's put that this way. Okay? Kapag ikaw ay nasa iyong commitment, ang gusto ng Panginoon, all out ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan ma-enjoy mo. Bakit? Kasi mga kapatid, pag in-enjoy natin ang ating commitment, maibibigay natin lahat. Walang reservation, walang ganito, walang ganyan, walang pero, walang teka-teka. You will enjoy that commitment. Bakit? You're all out to it. Yan ang gusto mangyari ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga na pag-usapan ang Spirit. Kasi kung bakit maraming kabataan ngayon ang hindi all out sa commitment, it's because of that wounded spirit. Okay. Now let's talk about ano ba ang mga nagpapa-wounded sa spirit mo kung bakit hindi ka maka-all out sa commitment mo. Unang-una, hindi ko masasagot yan. Pangalawa, hindi ko rin masasagot yan. Pangatlo, hindi ko rin masasagot yan. Bakit? Kasi ikaw lang naman at ang Diyos na nakakaalam yan. Sasabihin natin dito, generally speaking, the things of this world can wound your spirit. Can give you a wounded spirit. The material possession of this world, the trends of this world, the life of this world can give you that wounded spirit. Now, that's general. Pero yung personal, bakit ko sinabing personal? Because commitment is a personal thing. Masaya ka para sa mga ibang taong gumawa ng commitment, but the commitment per se is always personal. Kung meron ka man pinakamasayang pakiramdam kasi meron kang commitment sa Diyos. Dito Sir Vince, masaya ako kung may commitment si Sir Vince sa Panginoon. Pero mas masaya ako para sa aking commitment. Oh, 'di ba? Ang wala lang commitment dito ngayon yung TV natin. Pawala-wala. Oh, 'di ba? Yeah. Oh. As you can see, team focus, team preparation, napakahalaga niyan. Kaya nga, ang pinakamagandang tandaan sa buhay natin ngayon is this, sa buhay ninyo bilang isang kabataan. You've got to check your spirit when it comes to your commitment. Bakit? Buhay mo yan eh. Paano mo yan dadalhin? Excuse me. Kapag dumating na ang pagkakataon na ikaw ay manghihina sa commitment mo, paano mo yan dadalhin? Tandaan mo, it is your spirit that will sustain it. So how will you sustain it? Di ba? How will you sustain it, team focus? Pababa o pataas? How will you sustain it, team preparation? Pababa o pataas? Papaano? Oh, marami ngayon nagsasabi, kaya nga ang bilis bumitaw sa commitment. Kalimutan na yung commitment na yan. Wala naman na nangyayari. Oh. Di ba? Some of you, team preparation, kilala mo kung sino ka ngayon. Alam ko, masaya ka, ma'am. Oh. Kung hindi mo pinanghawakan yung commitment mo. Di ba, ma'am? Oh. Oh. Di ba? Kung hindi mo pinanghawakan yung commitment mo, wala ka sanang ganyang kasayahan ngayon. Oh. Kung hindi mo pinangawakan, team focus, yung commitment mo, ano ba yan? Mukhang hindi naman ako magtatap sa klase ko ngayon. Kasi puro na ako church, puro na ako ganito. O, di ba? You graduate and you are recognized. You graduated and recognized with honors. O, top student ka, top 1 ka. O, top ka pa sa top 1. Diba? Pasok ka sa top 5, pasok ka sa top 10. Isang pulang kayo sa loob ng classroom eh. Ano pa magagawa nyo? Oh, di ba? Pasok ka doon sa lahat ng mga accomplishments na yon. Academically speaking, sa mga team preparation, ikaw yung employee of the month. Oh. Kasi di ka na nagsisimba, puro ka overtime. Oh, di ba? Ikaw yung top yung maraming nagagawa sa inyong opisina. Meron kang good standing when it comes to your work. Oh, bakit? Bagamat sinasabi natin nandiyan ka lagi sa church, inuuna mo lagi yung gawain ng Panginoon, pero nakukuha mo pa rin maabot yung mga bagay na yun. It's because of one reason. Dahil yan sa spirit mo towards your commitment. Kasi sa panahon na dumating ang kahinaan,
ang solusyon ay hindi pagbibitaw. You get that, young people? Team focus, team prep. Ha? Sa panahon na darating ang kahinaan sa inyo, ang solusyon ay hindi bumitaw. Baliktad nga di ba? Pansin nyo ba, sa maraming buhay ng Kristiyano ngayon, kung kailan nandoon sa mahirap na kalagayan ng buhay, mas lumalayo sila sa Diyos imbes na mas lumapit sa Diyos. Di ba? Baliktad Dapat sa panahon ng kahinaan, dapat mas lalo kang lumapit. Kaso marami ngayon sa panahon ng kahinaan, mas lumalayo and they are trying to do it on their own way. That can never happen. Now, when it comes to our commitment, young people, when it comes to your commitment, team focus, team preparation, napakahalaga ng spirit. Bakit? It is your spirit that will sustain your attitude towards your commitment. Okay? Now, infirmities when it comes to commitment. Sabi ko nga, it is between you and God. Ngayong oras na ito, alam mo kung ano ang isang bagay na nagpapahina sa commitment mo. Ang tanong, anong gagawin mo dyan? Kung papairalin mo ang wounded spirit, you cannot bear it. Yan ang sabi ng Bible. Mismo salita ng Diyos nagtatanong, sino ang may kaya? But a wounded spirit, who can bear? Sino ang may kayang dalhin yan? No. Sino ang may kayang dalhin na, kaya nga sabi ko nga kanina sa inyo, if you're wounded, ano pang magagawa mo? Kapag wounded ka na, sige, hero? Superhero ka? Wala. Wala ka nang magagawa. Kaya nga importante, team focus, team prep. Okay? Importante na makita mo ang ang punto na ating pinag-uusapan ngayon. Sapagkat sabi ng Bible, if you have that good spirit, you will sustain. Alam niyo ba pag sinabi mong sustain, it is something that you hold. Okay? Na kahit anong mangyari, 'di ba ganyan yun sa music, 'di ba? Pag sinabing sustain, yun sa piano tatapakan mo. 'Di ba? I-hold mo yung sound. Yung paghaba, music teacher ako I-hold mo yung, di ba, pag walang sustain ang piano, ang pangit. Ang pangit pakinggan. Tong, ganun lang. Pero pag yan ay may sustain, mahaba yan, maganda. Yung haba, eto yan, tinan ninyo. When it comes to your infirmities, bakit mahalaga na sinabi ng Bible, it is the Spirit that will sustain it? Kasi, kapag umiral ang infirmities, nasa sayo ngayon yan kung paano mo hahawakan yan. Okay, halimbawa itong tubig na ito. Pag ito, kahit gano'n pa ito, sabihin natin medyo mabigat, but as long as I can sustain it, malaki ang magagawa ng tubig sa akin. Pero pag wala akong, pag hindi maayos ang aking spirit, ano ba to? Dagdag pa hawakan to dagdag pa sa hawakan ko to tapon ko na lang to. Darating sa punto ng buhay mo na mauuhaw ka. Wala ka na ngayong bala. Bakit? Tinapon mo yung tubig Good afternoon, Dan Joshua Bernades. Magandang hapon sa iyo, kapatid. Di ba? Darating sa punto ng pagkakataon na, tapon ko na lang to. Bakit? Ang bigat, nakakapagod yan. Ngayon, naghanap ka ng tubig, wala ka, mas lalo ka ngayon ng hina. Bakit? Hindi mo na-sustain ng isang bagay. It's because of your spirit. Ganyang kahalaga, young people, team focus and team prep, ang spirit when it comes to your commitment. Kasi when infirmities come, when weakness comes to your commitment, it is your spirit that will sustain it. It is your spirit that will sustain it na, hindi, kahit anong mangyari, I will sustain my spirit. Bakit? Para to sa ikalalago ng commitment ko. Kasi kapag hindi mo natutunan ito, team focus, team prep, iiral ang infirmities sa buhay mo. Kapag umiral ang infirmities sa buhay mo, I'm talking about the weakness, madali mong bitawan ang commitment mo. Kapag umiral, pag nangyari na ito yung infirmities, ito yung commitment mo, once na yung infirmities mo ang umibabaw na sa commitment mo, pababa na yan. Palugmok na yan, pababa na yan ang pababa, hanggang sa malaman mo at makita mo, wala ka na sa commitment mo. Mahina ka na sa commitment mo. Hindi mo na ngayon makita ang halaga ng commitment mo. Pero,
Pero kapag ang spirit mo lagi ay over that infirmities, lagi nasa ibabaw ang commitment. Pero kapag infirmities ang nasa ibabaw, asahan mo na wala na ang commitment. Hindi yan nasa ilalim, hindi yan, as in talagang mawawala yan ng commitment. Bakit? Nauna na ang kahinaan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, mahalaga ang spirit. Check your spirit right now, team focus and team preparation. How is your spirit towards your commitment? Kamusta? How is your spirit towards those counsels that you are hearing for your commitment? How is your spirit towards those advice, towards those counselors na nagbibigay sa inyo ng advice for your commitment? Godly counselors, not emotional counselors. Kamusta? Kamusta ang spirit mo patungkol dun sa mga bagay na yun? Sa preparations mo towards your commitment, kamusta? Sa pagtitiwala mo sa Panginoon, kamusta ang spirit mo? Nagsasawa ka na ba na parang wala naman nangyayari, sir eh. Parang wala naman. Sabi na, trust in the Lord, trust in the Lord. Buong puso na yun. Inano ko, parang wala naman nangyayari. Kamusta ang spirit mo towards it? Alam nyo, eto yan, team focus, team prep. You will never enjoy trusting God. Okay, listen. You will never enjoy trusting God kung nag-aabang ka at ang inaabangan mo ay yung resultang gusto mo. Okay, ulitin natin. Makinig, team focus and team preparation. No, makinig. Hindi ka mag-i-enjoy na magtiwala ka sa Panginoon. Okay? You will never enjoy trusting God if you are waiting for the results that you want. Bakit? Kasi ang resulta na ibibigay sa iyo ng Panginoon towards your commitment is not what you want but what you need. Kuha? Team focus, team prep, ulitin natin ulit. Kahit magpaulit-ulit tayo sa part na ito. Kasi napakaganda nitong part na ito, team focus and team preparation. Kasi para hindi kayo dumating ka, nung nakaraang Tuesday, ay miniting ng ating mahal na pastor ang mga full-time staff. Para hindi ka dumating doon sa punto ng pagkakataon na magyayabang ka. Okay? Kasi tandaan mo, whatever the results of your commitment in your life is what we call the blessing of God. Biyaya yan. Yan ay biyaya ng Panginoon sa iyo. Kaya anuman ang resulta na lalabas sa commitment mo sa Panginoon, dahil meron kang commitment sa Panginoon, anuman ang resulta na yan, tandaan mo, it's not because of you, but because of your commitment to God. Kasi kung wala kang commitment sa Diyos, wala yan. Kaya in the very first place, team focus, team prep, kaya ka binless ng Panginoon, it's because you have a commitment to God. Kaya nga ito ngayon yung ating pinag-uusapan, the Spirit. Bakit? Para pag dumating yung kahinaan, kasi even on your commitment, pwede kang lagyan ng kahinaan ng dyablo. Pwede kang pakitaan ng kahinaan ng dyablo. At kapag dumating yan, how will you sustain it? Through your spirit. Kaya nga kailangan dapat ayusin mo ang spirit mo towards your commitment. Kasi pag hindi mo naayos yan, hindi mo mai-enjoy ang pagtitiwala mo sa Panginoon. It's because the results na inaabangan mo is what you want and not what you need. Kaya nga kapag dumating yung resulta na nanggaling na sa Diyos, ayaw mo. Bakit? Kasi hindi yun yung gusto mo eh. But mind you, team focus and team prep, yun ang kailangan mo. Hindi mo man gusto yun, pero yun ang kailangan mo. Kaya nga sa lahat na nakikinig dyan na team focus, team focus and team prep, para hindi ka mapunta doon sa stage na magyayabang ka na at sasabihin mo, nakuha ko na yung gusto ko. Eto na yung gusto ko, kuha ko na. Hindi ka na mamamansin. Lahat kagalit mo na. Lahat ganito. Bakit? You're trying to brag yung nakuha mo. Pero alam mo ba, if you will do it, pwedeng bawiin yan sa'yo ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi yun ang purpose ng Diyos. At gusto sa yung ipakita ng Diyos na anak, young people, young men, young lady,
Kaya ako binigay sa'yo yan. It's because of your spirit towards your commitment. Pero kung yan ay ipagmamalaki mo at ipagyayabang mo, I will take it out from you. Witness, marami po sa inyo nakaranas niyan. Kaya nga, ang pinakamaganda ngayon na tandaan natin, if you want to enjoy trusting God when it comes to your commitment, the most important thing is, hayaan mo na yung resulta ng Diyos ang mangyari sa commitment mo. Huwag yung gusto mong resulta. Yung resultang kailangan mo. Kasi kapag hindi mo nakita yan, lahat ng resulta ng commitment mo, ipagyayabang mo. Kapatid, hindi natin kailangan team focus and team prep. Hindi mo kailangan ipagmalaki anuman ang nare-receive mo mula sa Diyos. It is a reward from God towards your spirit when it comes to your commitment. Kaya nga, ang pinakamaganda ngayon, just enjoy the blessings of God. Just always fix your spirit. Just always look for those things that will enhance or that you will be encouraged, that you will be motivated, na makultivate mo yung spirit mo para magresulta yan sa malakas na pananampalataya. That's how you do it, team focus and team prep. Huwag yung parang, okay, eto na. Kita mo tong commitment ko? Ha? Kung hindi dahil sa akin wala naman No, it's because of your spirit towards your commitment. Kaya nga, hindi mo mai-enjoy ang mga bagay na yan kung hindi ka magkakaroon ng maayos na spirit. Okay? So, yan ang tatandaan nyo, team focus and team prep. Napakahalaga yan, I'm telling you. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, parang ang bilis ng mga young people. Huwag kayo magalit sa akin. Kasi I've been on that stage, honestly speaking. I've been on that stage na parang, pag may nakuha ka na, ang bira. Mababakanta ka ng, I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. Gaganong ka na Talaga naman ang bira, sabihin ko sa inyo, parang iba Iba yung pakiramdam. Nakuha ko na to ang galing ko no? Di ba? Ang galing. Ako to Commitment ko to Had it not been for me. Wow. Hindi ganon. Team focus, team prep. Had it not been for your spirit towards your commitment, wala yan. Kaya nga pansin mo, tinan mo. Reality check. Reality check tayo. Ito na sa lahat na nakikinig, at sana nakikinig kayo. Team focus, team prep. Tinan nyo, reality check. Pansin mo ba yung spirit mo towards your commitment before? Kaya ibinigay agad sa'yo ng Panginoon. Anong klaseng spirit meron ka? Susunod ka sa sinasabi ng Diyos. Susunod ka, ina-apply mo yung mga preaching. Ina-apply mo yung mga natutunan mo sa team focus. Ina-apply mo yung natutunan mo sa team preparation. Yan ang mga spirit, di ba? Kung ano yung sabihin ni Pastor, talagang apply na apply. Kung ano yung sabihin ng salita ng Diyos, apply. Nagpo-post ka pa nga nagtutots ka pa nga ng mga principle Nagsishare ka pa nga ng mga napopost na principle ni Pastor yan yung spirit mo towards your commitment nung nakuha mo yung resulta ng commitment mo, nung nakuha mo yung resulta ng commitment mo, medyo you shift. If you shift your spirit towards it, ano ang merong spirit ka na ngayon? Hindi mo na malayan. Those things that you are doing right now ay papunta na sa pagkakaroon ng wounded spirit. Kaya nga, eto na ngayon. Dahil may wounded spirit ka na, dumating sa punto ng pagkakataon that you burst out. Boom! Pumutok ka ngayon. Sabi ng Panginoon, anak. Ay, Panjablo pala. Sorry. Sabi ng Panginoon, anak, akin na muna yung commitment, yung resulta ng commitment mo. Akin na. Huwag muna sa'yo yan. See that? I'm just giving you an example, brethren. Kasi alam niyo po kung bakit. Hindi po tayo dito opinionated.
Hindi po tayo dito naghahaka-haka, sabi nga ng ating mahal na pastor. Everything is under the living testimony of the application of the Word of God. Everything that is happening in our life, brethren, is always true and by the Word of God. Pag ito ay sinarado mo na sa buhay mo at inalis mo na sa buhay mo, ipinalit mo ito, wala na. Disney Plus, HBO at Prime Video lang ang meron dito. Pero after nyan, wala ka na matututunan. Hindi na ito. Sabi nga ng ating mahal na pastor, di ba? Imbis na ang dalhin mo sa church ay Bible, cellphone na dala mo. Wala ka na. Bakit? Nung dumating na sa panahon ng kahinaan mo, hindi mo na kayang i-hold. Bakit? It's because of your spirit. Young people, ito lang ang may iwan ko sa inyo ngayon. Team focus and team preparation. I'm your friend. No? Kayo magkakaibigan tayo dito. Hindi nyo man ako ina-add, pero okay lang sa akin. Kasi ayaw ko din. Kasi, joke lang. I'm your friend. Magkakaibigan tayo dito. Sabi ko nga, I've been on that stage. Marami ng binawing commitment ang Panginoon. Resulta ng commitment ko, ang binawi ng Panginoon. It's because dumating na rin ako sa punto ng ganun eh. Na niyabang ko na, ganito, ganyan. Wala kayong ganyan. Wala kayong gento. Ako may gento. Kayo wala. Sabi ng Panginoon, sige, akin na muna yan. Ibibigay ko yun sa iba sa karapat dapat. See that? Nangyari. Nangyari na rin po sa akin yan. Kaya young people, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi mangyayari sa akin yan. Okay, well, kung hindi man mangyayari sa'yo, kapatid, praise the Lord for you. God bless you. Di ba? Kung hindi man mangyayari, hindi naman po tayo nag-judge eh. Ang pinakamahalaga dito ay matutunan natin ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Again, young people, always put this in your mind that it is your spirit that will sustain your infirmity. Kapag dumating ang infirmity sa commitment mo, you sustain it. You sustain it. You hold on to it. Huwag mong hahayaan na mapangunahan ka ng infirmities mo. Hold to it. Hawakan mo yan. Hanggang dyan ka lang. Hanggang dyan ka lang. Huwag kang sosobra. Hanggang dyan ka lang. Kasi kapag hindi nangyari yan at pinasok ka ng infirmities mo sa iyong commitment, manghihina ka sa commitment mo. Okay? So kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon na team focus and team preparation, I hope you did learn something from our topic ngayong pong hapon po na ito. No, kaya wag natin sayangin. Young people, team focus, team prep, wag ninyong sayangin anuman ang commitment na meron kayo. Don't get affected by the things of this world, by the people of this world. Alam nyo, ganito yan. Asahan nyo na may kukontra. Asahan nyo na may kukontra sa commitment ninyo. Bakit? You are living in a present wicked world. Okay? Kaya huwag ka magpa-apekto. Team focus, team prep. Huwag ka magpa-apekto. Pag sinabi na, masyado ka ng matanda, wala ka pang asawa. Wala ka pang asawa, ilang taong ka na. Makinig ka lang kay pastor. Believe me, makinig ka lang kay pastor. You will achieve that commitment of yours. Ikaw, team focus, ilang taong ka na. Graduate ka na. May college grad ka na. Ganito na ang kalagayan mo. Wala ka pa ring pera. Magtrabaho nga. Di ba? Wag ka magpa-apekto sa mga bagay sa ibabaw at sa mga tao sa ibabaw ng lupa. Focus on your commitment. Fix your spirit towards your commitment because it is the spirit of a man that will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear. Kaya to answer the question, anong kinalaman ng spirit mo sa commitment mo? Malaki. Malaki, team focus and team prep. Okay? So, once again, I hope na ang bawat isa po ay meron po natutunan sa ating pong pinag-aralan ngayong pong hapon po na ito. No? Sayang, medyo marami pa ako nakikitang mga mga young people na wala dito. Kasi alam ko wala namang pasok ngayon eh. Okay? So, kaya
bagamat yung iba ay nasa trabaho, pero I know na you can do something para makapanood, no? So, once again, I hope na bawat isa ay may natutunan. Team Focus, gaya ng sinabi ko sa inyo ng linggo, if you can, okay, ulitin ko, if you can, I'm not requiring you, but if you can. If you can and by any means necessary, kung kaya naman talaga, dito tayo. Last Thursday, no, magandang last Thursday ay nandito tayo. Right? So, kapatid, ako'y naniniwala na ang bawat isa ay lalo na ang mga young people ay meron natutunan. Alam niyo, nagpapasalamat din ako. Shoutout din sa mga adults na nandito. Yung, alam niyo po, huwag ninyong basta-bastahin ang inyong pag-amen sa comment section, lalo na kung kayo ay magulang. Bakit? Sapagkat malaking tulong po yan na nakikita ng mga young people kung gaano nyo sinusuportahan ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Napakahalaga po yan. Okay? So again, maraming salamat po at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, Team Focus and Team Prep na tayo ay nagkasama-sama sa gantong klaseng programa. Tanggalin muna natin ang pride sa ating mga sarili. I know some of you are much older than me at some of you are more experienced than me. So be it. But pagdating sa salita ng Diyos, kailangan po nating magpasakop lahat sa salita ng Diyos. Kaya ano man ang kalagayan mo ngayon, team preparation, ano man ang kalagayan mo ngayon, team focus, kalimutan mo yan at magpasakop ka sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yan ang pinakamagandang attitude kaysa sa magyabang ka. Okay? So again, maraming salamat po sa lahat ng mga kapatiran natin na sumubaybay po ngayon, North, South, East, and West corners of our church. Thank you very much for being with us this afternoon. At sa lahat pa po, mga local and international viewers po natin, I thank you very much for being with us. Sa lahat ng grupo ng Team Focus at sa lahat ng leaders ng Team Focus, sa lahat ng leaders ng Team Preparation, sa lahat ng group ng Team Preparation, of course, shout out sa mga Team Prep host, shout out din sa Team Focus host, kasama ko si Sir Dominic, at ganun din si Sir Tony, si Sir Roy, at ganun din si Ma'am Ara, Ma'am Rona, and Ma'am Sai. Shoutout sa inyo lahat. Okay? Sa ngalan po ng aming mahal na pastor who is the executive producer and the director of this program, The Baptist Lunch, andito po ang aking mga kasama, ang ating mga live streaming operators and audio technicians ay Sir John, Sir Romir, at Sir Vince. Ito po ang inyong lingkod, Brother Maki. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng inyong paboritong programa tuwing tanghali ng Huwebes. This is The Baptist Lunch. God bless you all. Have a blessed afternoon ahead. And on top of all this, all I can say is to God be all the glory. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong. Nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names.
exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord. Those who passed by even averted their gaze from your side. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong, nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come, yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord. Those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for